good. All the time. And all the time. God is good. Ako binahagin ko ng sa pagtindog. He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies with His Spirit that dwelleth in you. May God bless the reading of His Word. For our tithes and offering, let's sing the song, We Bring the Sacrifice. We want also to thank you for giving us an opportunity to express our love for you. You are the source of everything that we have. Ug masabtan, ug kung kini among pagatumanon, sigurado kami nga kadaugan among gayon nga mabatunan. Problema nga giatubang ang among mga leader. Naibalo kami nga naghangyo kami nga ikaw sa gihapon mag-ahatag ka namo og pailo nga magapadayon kami pagpangalagad bisan pa man kaliwala sa mga Kristiyanan. Nag-aampo kami nga ikaw magapadayon pagpanalangin sa imong alagad nga magadala sa imong mga pulong. Ang pagdihog sa gahom sa Balang Espiritu Santo maanaa kaniya in sharing the message. Salamat sa imo nang gihimo ug sa imo pang pagabuhaton nganhi kanamo ug pinaagi usab kanamo dalaygon ka. Kay kini tanan among giampo di lamang sa ngalan ang himuon nga sa every time na one taon. Domingo is that i-prepare nato ang ato ang mga uluhaton ng ulong. Akong pagbabasahon ng 14 hangtod sa 19. The word says, "For the sin shall no longer be your master, because you are not under the law, but under the grace. What then? Shall we sin because we are not under the law, but under grace? By no means. Don't you know that when you offer yourself to someone as obedient slaves, you are slave to the one you obey, whether you are slaves to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness. But thanks be to God that though you used to be slaves to sin, you have come to obey from your heart the pattern of teachings that has now claimed your allegiance. You have been set free from sin and have become slaves to righteousness. I am using an example from everyday life because of your human limitation. Just as you used to offer yourself as slaves to impurity and to ever-increasing wickedness, so now offer yourself as slaves to righteousness, leading to holiness. Let us pray. Langit nung Amahan, daghang salamat Ginoo aning taknas kabuntagong imong gitugot kanamo, na kami Ginoo makapaminaw sa imong mga pulong karon. Nagahangyo kami kanimo Ginoo
Ikaw maghahatag ka ng maayo nga panghuna-huna, wisdom Ginoo, kaalang nagikan kanimo, nga mahimo nga masayran namo ug mabatunan namo ang imong mensahe sa yanong nga pamaagi aron kami Ginoo, mga yanong nga imong katawhan, magamit yun ug magpabiling sa tagsa-tagsa mahuna-huna ug kasing-kasing aron Ginoo mahimo kaming sangkap sa pagpangalagad o sa pagpamuhat sa imong kabubuton. Dalaygon ka sa walay katapusan, kining tanan ang ginaampo pinaagi lamang ni Kristo ang Ginoo. Amen. Alihog balingkod. Okay. So atong gibasa 14 to 19 pero maga-focus lamang kita sa verse 14. Isa lang ka verse. So once again maayong buntag sa ato ang tanan. Ayong adlaw sa tuwa ug welcome sa ato ang panagtigom karong adlaw. Nagapasalamat kita nga ang Ginoo nagahatag ug nagatugod og panahon na kita makapaminaw pa sa iyang pulong. Kita makapadayon pa sa pagpamature, mahimo pa ta nga mo-mature ang ato ang spirituhanon pinaagi sa iyahang mga pulong. No, isa na sa ato ang pasalamatan nga mahimo nga ang ato ang spiritual learnings is mas mo tubo pa gyud, no? Mas mo mahimo patang mas educated kumbaga sa iyahang mga pulong. So sa ato ang gibasa karon or ang ato ang theme which talks about the cross and the resurrection of Jesus Christ. So sa ato ang kaugalingon, no? Sa ato ang kaugalingon, mahimong makaingon ta nga lisod batukon ang sala. No? So atong title ani is all about the victory over sin. No? So victory over sin or kadaugan batok sa sala. So karon maingon nato sa atong kaugalingon nga lisod gyud ang lisod mo batok or lisod pindihon ang sala sa ato ang panahon karon. No? Ang kalibutan grabe kumayon ka og double time, triple time ang ginahimo sa kalibutan aron ang mga Kristohanon mahimo nga mas tambol ang ilahang life. No? Tinuod ba na? No? Na-experience ba nato na nga makaingon ta nga lisod ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon? Ilabi na nga naa na taani nga panahon diri sa kalibutan. So, apan pinaagi kang Hesukristo, there is victory or adunay katuyuan tungod sa iyang kamatayon didto sa cross sa Kalbaryo ug sa iyang pagkabanhaw, gihatagan kita og kagawasan gikan sa gahom sa sala. So bisan pa nakita, no, maingon man taog gikan didto sa sala fleshly, naapataaning flesh nga body, fleshly body, we are prone to fleshly desires. We are prone to these worldly desires because of our fleshly body. But from the time na moabot ang panahon na kini ato ang lawas, pagapulihan o spirituhanon na lawas, that will be the time that we will be 100% totally free from the worldly sin. No? Kana. So, bisan pa sa ato ang mga kahuyang ug kapakyasan ang grasya sa Ginoo ug ang iyang kusgan ug Ginoo igo ug kusgan aron pag-uhon ang ato ang kinabuhi. So mao ni ang ato ang nabatunan karon. Tungod sa grasya sa Ginoo, tungod sa iyang buktong anak ug ipadala, tungod sa gugma niya, kita baton ani nga kagawasan. But we are not yet exempted for these struggles, for this temptation, ng mga testing sa atong life. Wala pa ta na kagawas ana until such time na mubalik siya o kita atong lawas ang ingon ganiha napagapulihan ng yung spiritual body. So kani atong gibasa sinulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Roma around 57 AD while he was in Corinth during his third missionary journey. It was written to the believers dito sa Roma, both Jews and Gentiles. Isulat kini ni Apostol Pablo
aron i-address ang mga problema or mga issue nga naa dito sa simbahan sa Roma, dito sa Rome. No? Sa mga katuyuan nga aron ipasabot una nga katuyuan ni Apostol Pablo nga iya kining gisulat, aron ipasabot ang maayong balita ni Kristo. No? Gusto ni Apostol Pablo or ni Pablo nga klaruhon sa mga magtotoo or tumuluo dito sa Roma nga ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo ug dili pinaagi sa buhat ug sa balaod. No? Gisulat usa sa rason nga gisulat ni Apostol Pablo kini is to address or to clarify, klaruhon nga ang kaluwasan is pinaagi kang Kristo. Dili sa ilahang maayo nga buhat ug dili sa ilahang balaod. No? Another one, aron lig-unon ang simbahan sa Roma. No? Usa sa rason nga gisulat ni Apostol Pablo is to strengthen the church. Ikatulo, aron paghiusahon ang mga Hudyo o mga Jews ug ang mga Gentile. No, mao ni ang isa sa rason kay tungod na ay division dito sa Roma, nagkabahin-bahin sila nga ang Gentile diri lang, ang mga Jews diri lang sila. Naa sila kaugalingon nga mga grupo inside the church, which is not good sign sa usa ka simbahan. No? So gisulatan sila ni Apostol Pablo to clarify and to strengthen them that once they became the follower of Christ, they are now equal. No? They are now equal. Pantay na sila. O they must be in one. Diha kang Kristo. Another one is andamon ang iyahang or andamon ang church, ang simbahan sa Roma sa iyahang pagbisita. So gisulti na Apostol Pablo nga gusto siya moadto sa Roma aron iyang ipakita ang iyang kung simpatya, ang iyang suporta ngadto sa simbahan sa Roma. So diri sa ato ang ibasa sa chapter 6, Paul teaches the believers that believers are united in Christ in His death and resurrection. So because of this, Christians are no longer slaves to sin, but are called to live a new life in holiness. No? So ato ang na-mention nato sa atong Sunday school ganiha, kung nakapaminaw mo, is that another reason or usa ka responsibilidad sa usa believer or tumuluo is that to have a life full of, di ba, obedient sa to? To obey and a life with faith and a life of holiness. No? So mo ni ang gusto ipadayag ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Roma nga sila na naa dito sa Roma, sila ang giusa na. Hindi kang Kristo. Walay pagkabahin-bahin na dapat ang usa ka simbahan kung naa na sila diha tinuod kang Kristo. No? So many people today still trapped by sin. Tama ba? Naagya mo yung mga tao karon na nag-struggle pa na makagawas gikan sa gunit or sa kanang grip sa sala. No? Bad habits. Another question na ako ganiha sa atong Sunday school. Napabatay mga kinaiya nga wala pa nato na biyaan. Dili maayo ang kinaiya. Mga bad habits kani. Guilt, anger, lust, addiction, pride, or fear. Mo kini ang mga nakagunit o nagagunit sa atua. No? Mga struggle nato nga lisod pa biyaan or mga struggle nato nga maglisod ta og buhi or maglisod ta og wala sa atong kinabuhi. It is because we are still bound by sin or we are still hold or nagunitan paghihapon ta sa sala. No? So something they can never change.
But here in Romans chapter 6, verse 14, gives us the powerful promise that sin, once we are in Christ, sin shall have no dominion over us or over you. So this means that through Christ, sin no longer has authority over us believers. So mauna na ang tumong, mauna ang point na to, na once we became in Christ, sin should not have dominion over us. So it means dapat kita ng mga Kristohanon, kita ng mga tumuluo, wala na'y gunit, kumbaga, wala na'y gunit sa atong dapat ang sala. Okay? So first point. Sin, the worldly master. O gini siya ang ato ang kalaban, kumbaga, kalaban ato, ang sala. So before salvation, before nato nabatunan ang kaluwasan, kinsa ang nagdunig sa ato? Kinsa ang nagakontrol sa ato? It is the sin. Sin controlled our life. Sin controlled our life. So, unsa ning sala? Ngano siya man ang nagkontrol sa ato? Di ba ako tag-iya na kong lawas sa unang panahon. Kung anong mo yung kaingon mong pastor na sin ang nagunit o nagkontrol sa ako no? So the sin, ang sa gani ang meaning sa sin, sin are the things nga ato ang ginabuhat nga sukwahi or in contrast sa pagpanudlo sa Ginoo. Mga butang nga dili makapalipay sa Ginoo, mo na kana ang mga sala. No? So Paul personifies sin as the ruler or slave owner. Before conversion, sin dominates human life, shaping our desires, our habits, and even rebellion against God. Tinuod yun. Sa unang panahon nga kita dili pa Kristohanon, ang sala ang nagadominar sa tuwa. It is the one that is shaping our desires. What kind of desires? Desires of the flesh. Desires of the flesh. Paul points out, or point, is not that believers became perfectly or instantly perfect from the moment we became a follower of Jesus Christ, a believer of Jesus Christ, or never faced temptation. Rather, sin no longer has rightful dominion or controlling our life. No? Nagets na to? Nakuha na to ang point? Wala giingon ni Apostle Pablo that from the moment we became a believer, a follower of Jesus Christ, instantly, mawala na ang sala. But instead, ang point ni Apostle Pablo is that sin will no longer control us. No? Dili na siya ang magdominar sa ato, kundi ang balaang espiritu na from the moment nga we receive Christ as our Lord and personal Savior. So it means, ang sin, wala na yung authority sa ato. Wala na yung authority sa ato by sa ato ang kinabuhi. No, kumuha na ang sin sa ato ang pagbuhat o di maayo. No, musunod ba ka? No? Musunod ba ta? Dili. No? Dili. But when Christ says, do this, kung sa itong buhaton, musunod ta dili. Musunod. No? Sumuon na ang kaibahan na karon. Sa time nga wala pa, ang sin pa, ang sala pa ang nagadominar sa tuwa, kapag moingon ang sin nga buhatan buhaton na to. So, pero karon nga si Kristo na ang nagdominar sa ato, nagdominate sa atong life. He is now our Lord. Ang sin, kung moingon siya nga buhatan dili na nato ang buhaton. No? But sin is still there, lurking,
waiting. No, nagahulat lang ng sala. Nagahulat lang ng ginaingon sa tuingon sa pulong. The is like a roaring katong a hungry lion waiting to pounce on us. No? Nagahulat lang na diha ang sala. Nga pag moabot ang panahon nga kita huyang sa atong pagtuo, pagsalig sa Ginoo, He will pounce on us, devour us, and make us sin again. No, but Apostle Paul, iyahang elaborate or iyahang gisulti, i-explain niya further that once we are now, since we are now in Christ Jesus, sin has no dominion over us anymore. It is not that is not our master anymore. But our master is Jesus Christ. So believers may still battle sin. Tinuod dili. Tinuod. Believers may still battle sin, but they are no longer its slaves. No? So kung ingon ta og slave, di ba, kanang alipin, pag masiunsay ingnon, o tong sundon, no? So we believers may still battle sins, but sin no longer, or we are no longer slaves of sin. Paul explains in Romans chapter 7 verse 14 that humans without Christ are sold as slaves to sin, rendering them incapable of escaping its grip on their own. Sa unang panahon, uso kayo ang slaves. Di ba? Sa Old Testament, ang imuhang ginikanan, pamilya nimo pwede ka ibaligya as slave. And once you became slave to that person, once you became slave, dili ka pwede mo dili sa iyang isugo. No? Mauna siya ang illustration ni Apostle Pablo sa sin, mahimo kang slave to sin, or you are slave to righteousness, which is mauna ang atuang mauna ang atuang sitwasyon karon sa atuang life. We are slaves, but not to sin, but to Christ. No? So kung unsa dapat ang isugo sa atuan ni Kristo, kung sa ang i-command sa atuang, mao dapat natong sundon. And once we disobey, gusto pa ba mo disobey sa Ginoo? No? Muna ang pangutana nato karon, no? Isa sa atong pangutana. Ay si Sir Ton pa sige pangutana, gikan pa tong Sunday school pangutana. No? So na-explain na ko ganiha that question stirs up our unconscious mind. According to studies, question stirs up our unconscious mind. Makes us think more deeper. Dili lang sa ato ang conscious mind, but to dig deeper sa atong unconscious mind. Ona. So the question is, do we still want to disobey God? Or no? Are we disobeying God? Sometimes. So mauna ang mga answers sa atong question. But the point is, once we became follower of Jesus Christ, once we became a believer of Jesus Christ, we should not disobey Him. We should not disobey God. In John chapter 8, verse 34, no ni Jesus Christ, verily, I tell you, everyone who sins is slaves to sin. John chapter 8, verse 34. Sa Ephesians chapter 2, verse 1 to 3. As for you, you were dead in your transgressions and sin. Ug mas klaro,
Romans chapter 3 verse 23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Ang tanan nakasala ug nawad-an sa himaya sa Ginoo. So, the first point explanation is that without Christ, sin dominates. Tinood? Sa unang panahon, itong dili pa ta Kristohano, dili pa ta tumuluo, ang sala ang nagadominate sa tuwa. Tama? Tama. So karon nga naa tay Kristo sa atong kinabuhi, ang sala dili na ang ato ang master. No? But if our life as a believer, wala na to ginahimo nga sentro sa atong kinabuhi si Kristo, sin will get inside our heart. Sin will start to dominate us again. Mo na ang atong likayan mo igsuon. That's why nagapaningkamot ta sa ato ang makakaya nga ato ang yung lig-unon ang atong pagsalig ug pagtuo diha kang Kristo para dili mag-dominate ang sala sa ato. Mo na ang atong paningkamutan. A sinner may feel free, but spiritually he is in a bondage. So he is like a prisoner. Diba? Ang prisoner or ang kanang pinariso inside a cell, he is free. Tama ba? Illustration nato niya. Ang usa ka pinariso, or let's just say a bird, a big cage, nani ka dakot na cage. Yung say makita tag langga makasulod diri na. A bird inside a room. Let's say a room. The bird can fly anywhere he wants. One is a diri, one to dikto, one in diri, one na diha, tugpa. No? Pwede man niya mahimo. Diba? Makalupad man siya. He is free inside. But the question, is he totally free? No. Ingunana ang ilustrasyon sa sala. We think that we are free. We think that we can do everything. Pwede na ito himuon ang tanan kung sa atong gusto buhaton. But the question is, are we totally free? Or are we bound in bondage with sin? So muna ko igsuna itong first point. No? We are not totally free because we are bonded to sin. And the second point, o niya nga ito ang contrast. Grace, the new master that breaks the power of sin. Paul says, we are not under the law, but we are under grace. Or to be under the law, here, kanya itong ibasa, means living under the law as a system that exposes sin and pronounces judgment, but does not give the power to overcome it. So, another illustration, no? Kung makasala ka, kung sa may palo sa tuwa, di ba na punishment? No? Consequences kung makasala ka. But it does not rewrite our character into not sinning anymore. Di ba? Kung ang bata manguha, kung siya'y buhaton, pilpilon ang kamot. Ikaduha, pilpilon gihapon kamot. Katulog, pilpilon ang kamot. Ikaupat, bunalan ang kamot. Ikalima, bunalan ang kamot. No? Di ba mo na itong ginahimo? But what are we doing is just hurting his hand or their hand. Wala na ito ginausap, wala na ito maymayang ginasultian nga ang iyang ginahimo is mali. So, unsay gihimo sunod sa bata? Nagkuha og sibot. Isibot ang pan. Para dili mapilpilan niyang kamot.
But we are not teaching the child to change his heart that pagkuha og dili og kanang manguha og mga butang is not right. Things that are not yours is not right. No? So mo na nahitabo sa ato karon by grace, mo na ang law ha, mo na ang law. Illustration sa law. God's law is holy and good, but it cannot transform the heart by itself. It needs to be revealed. No? It reveals what katong sa law, it reveals what is wrong, yet cannot free a person from sin's grip. So the law reveals sin, but grace rescues us from sin. Muna siya ang illustration. In the Bible, ito sa tanawon, in the Bible, being under the law primarily means being under the authority, jurisdiction, and condemnation, as like the Mosaic law, including the Ten Commandments, as means of earning righteousness before God. Diba? Ang bata, balik ka sa bata. Ang bata, para malipay ang iyang ginikanan, nga naasay ipakita nga 100%. Unsa yang binabuhat? Para di masuko yang ginikanan. Manundog, cheating, mangupya. Para pag abot niya sa balay, maging proud niya ang mama, 100% siya. Uy, very good na. Sunod adlaw, nag-exam na po ng mama, ay ang teacher. Kasi nahimo, 100% yapon siya. Kaya nanundog, naikudigo. No? Para malipay ang iyang ginikanan mo, yung ginahimo. But here, ang grace, grasya sa Ginoo, is the changing the heart of the child into changing his character, molding his character into kung unsa ang tama yun, kung sa'yo buhatong tama, mag-study, magtuon, para pag-abot sa exam, 100% ang balik sa bata. No? But the point is, kung unsa tong na-change ni nahitabo sa kasing-kasing sa bata. Kasing-kasing sa bata. So, here, it signifies that relying on one's own works to earn salvation, no, katong by law, which results in being under a curse because no one can follow the law perfectly. No? But, kung sa'yo nahitamo sa ato karon, we have now the new master. Kinsa ang atong new master? Grace, si Jesus Christ. Through Christ, we are freed from slavery to sin and we became slaves to righteousness. Is it a good term? Slaves to righteousness? No? Para sa atoa, yes. Because karon, kanang term nga slave is not kanang kung sa unang panahon atong paminawon ang slaves, murag pangit ang kanang gawas or pangit ang dungog. But karon, since we are in Christ, a slave of Christ, the meaning of slaves became good. Slaves dira kang Kristo. Slave, I am slave of Christ. I am proud of it. Are you proud of it? No, makaingon ba ta nga proud ta nga slave ta of Christ? Yes. Why? Because everything that Christ is telling me is good. No? Everything Christ is teaching us, teaching you, teaching me, telling me, commanding me, is good. Not just good for God, but also good for me. No? Pero katong sa unang panahon nga slaves, good para lang sa master. Diba? Masking lain imong paminaw, sakit imuhang lawas, kung moingon imong master nga magdaro ka, magdaro ka. No? Maskin pag nag-listen na ang imuhang physical body, tungod kay maunay gusto sa master, buhaton gyapon nimo. No?
So ingon ana karon ang illustration sa atua, we are slaves to righteousness because through Christ, He was the only one obeyed the law perfectly. Di ba ta mahimong malipayon ana ang ato ang law or ang Old Testament law gihimo ni Kristo o karon mas iyang gipasayon. Ba sa ingon niya unsa gihimo niya og two. Masayon, mas dali sabton. First, love God above all, with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all your soul. So it means ayaw paghimo og mga butang na dili makapalipay sa iya. Ikaduha, o sa itong second, love your neighbor as you love yourself. Ayaw pagpasakit o imuhang igsuunan niyo. That is the grace. Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God. Not by works, so that no one can boast. So kani kaluwasan na natong nabatunan pinaagi sa pagkamatay ni Kristo ug sa iyang pagkabanhaw, dili kita angay nga magsigarbo manghambog ani. Though we are happy nga nabatunan niya, nakit-an ta niya, nabatunan ta niya ug nakabatunta sa kaluwasan, we are happy. Titus chapter 2 verse 11 to 12. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passion, and to live a self-controlled, upright, and godly lives. Another one, 2 Corinthians chapter 12 verse 9. And he said to me, my grace is sufficient for you. For my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. So, by this grace, pinaagi sa grasya sa Ginoo nga ato ang nadawat, ato ang nabatunan, we can conquer, we can survive this world. Una, na-mention nato din sa first point, ang sin is lurking. Naalang na sa ato ang kilid, nagahulat lang na siya, nga malipat ta para siya musulod kung kita makasala. But how can we keep that sin away? It's by grace. The sufficient grace of God in us. Pinaagi sa grasya sa Ginoo nga kita makabaton sa iyahang kadasig nga ato ang wagtangon, ipalayo, protektahan at atong pamilya, protektahan at atong kaugalingon sa mga butang na dili maayo. Protektahan nato atong pamilya sa butang nga dautan. So saon man nato na pinaagi sa pagtuon sa iyang pulong o igsoon. Pinaagi sa pagpaminaw sa mga nagasangyaw o nagatudlo sa iyang pulong. Pinaagi sa pagtuon nato, pagbasa nato sa ato ang Biblia. Pinaagi sa pagtuon, pag-enroll, pagpaminaw sa mga nagatudlo sa pulong niya. Mahimo ta nga sangkap, mahimo ta nga ma-strengthen nato ang ato ang pagtuo o pagsalig diha kaniya aron kita mahilayo gyud sa sala. Grace is not a permission to sin. Grace is God's power that changes us away from sin.
When Jesus saves us, He not only forgives us our sin, but He gives us the strength to overcome it. So now, because we have our grace already, we are now away from our worldly master. We have now a new master. The third point is, we believers, we can walk in victory. Tama ba? Can walk now in victory. Because Christ live in us, live in me, live in you, we can resist temptation and live a holy life. So here, grace means God's undeserved favor shown through Christ. It includes forgiveness, acceptance, and transforming power of the Holy Spirit. So the key is faith. Faith is the key. Kung sa English pa, kanang sa lesson nila, verb is the key. Tama ba, Kuya Yuan? Verb is the key. But here, in our Christian life, faith is the key that unlocks this victory, allowing us, the believers, to navigate difficult times with peace and joy. Di ba ta makapasalamat, anak? Kay tungod aning ato ang pagsalig, pagtuo, maka-navigate ta aning mga difficult times. No? And while doing it, while navigating it, we can still have peace and we can still have joy in our life. Because knowing that God is with us. Christ is with us. Nagkauban sa atuwa. Uban nato ang Ginoo pag-atubang anak ng mga kalisdanan. Being under the grace means believers live in a new realm where God empowers obedience rather than demanding it. No? God is not demanding us. Naga-demand ba ang Ginoo sa tuwa? No? Kaya kung i-demand pa siguro niya sa tuwa, kaingon, no, according sa mga naay mga ubang tao ingon nga we became robot. No, we are not robot. We are obedient to God. We are obedient to Him. It is a continuous faith-based state where believers are more than conquerors. Diba? Our life as a believer na naadiri sa kalibutan, we can walk this earth with pride because we conquer sin through Christ Jesus. We conquer sin because of Christ Jesus. In Romans chapter 8, 37, ingon sa Apostle Pablo, we are more than conquerors. Diba? Kung may taog conqueror sa unang panahon, balikan nato ang unang panahon. When we say conqueror, it means someone who conquer lands. No? Just like King Solomon, di ba? Daghan kay siya mga lands na na-conquer. So, makita nato sa life ni King Solomon, he became proud or kanang nahimo sa proud or prideful sa iyahang mga nahimo. No? O lang to ang na ano kay kay Solomon. He became prideful of what had happened or sa kialaw sa Ginoo. But here in our times, we can have this pride because we have Christ in us. We have conquered sin because of Christ in us. So we can walk this victory. Di ba ta mahimong malipayon, ana? We can be joyful because God helped us conquer this sin, conquer this world full of sin. No? Walking in victory involves understanding one's identity as a child of God. So,
we can became victorious. So kanang feeling of victory diri sa kalibutan, because knowing we are now a child. We are now the children of God. Christ is in us. The Holy Spirit lives in us. So that's why we can say that we have victory over sin. No? So God, we are now a redeemed person of God. Grace does not encourage sin, but it defeats sin's rule over us. In Philippians chapter 4, verse 13, sa gingon, memorize mo man naman sa face. I can do all things through Christ Jesus who strengtheneth me. Ayaw lang I can do all things. Ayaw ba magod, I can do all things lang. Di na to kalimutan nga, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Galatians chapter 5, verse 16. Sa gingon, but I say, walk by Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. So si Apostol Pablo, gina-remind yun niya ang mga tumuluong. Now, once you are in Christ Jesus, once you are a believer, once you became a Christian, Christ will help you overcome your temptations, the temptations that is around us. You know? God will help you, Christ will help you gratify or protect you from gratifying the desires of your flesh. In 1 Corinthians chapter 15, verse 57, say gingon, but thanks be to God, He gives us victory through our Lord Jesus Christ. So our victory over sin is not because I did my best, hindi ko makasala. No? But we overcome sin. We have our salvation. We have our peace of mind, our joy, everything that we have because of our Lord Jesus Christ. Jesus Christ said, before He died, say ang last word, it is finished. Believers win by trusting that Jesus Christ already achieved victory over sin in the cross. We believers believe and have faith that Christ already won the victory. So kita nga mga tumuluo, sumusunod ni Kristo, we have also victory over sin because of Jesus Christ. So victory is not by human strength, but by surrendering our life, our daily life, to Jesus Christ. Amen? Conclusion. Romans chapter 6 verse 14 is the promise of freedom. It is a promise that we can overcome everything in this world if we have Christ in us. Sin may fight you. Diba? Sin is always there. There is a kalibutan. Temptation is there, left and right, front and back. But it cannot own us. It cannot own you if you belong to Jesus Christ.
You are no longer under condemnation. You are no longer under bondage. You are under the grace of God. Paul teaches us to change our mastership from sin before Christ. In Christ or before Christ, sin rules. In Christ, grace rules, and as a result, a new life of spiritual obedience. This is about freedom from sin's dominion and not freedom to continue or dili ni siya kagawasan gikan sa paggunit sa sala. Okay, ang sala atong na-mention na ganiha, it is always there. It is just that God, Jesus Christ, is protecting us, helping us to not indulge on the sin. So for the challenge is, maigsuon, kita nga mga nakagawas na gikan sa sala, kita nga mga naluwas na gikan sa sala. The challenge is, let us intensify our learnings, intensify our pakusgan pa nato ang ato ang pagpaningkamot nga magtuon sa iyang pulong aron mga igsuon kita mahimo nga sangkap, mahimo nga equip sa pag-atubang sa sala, pag-atubang sa mga problema, sa mga temptasyon na kita atong kinabuhi mahimo nga layo sa sala. Let us pray. Nagitong Amahan, daghang salamat Ginoo aning imong gitugot nga oras, kami Ginoo na himo nga ma-remind nga among kinabuhi karon wala na nagdominar ang sala, apan ang ikaw na ang nagdominate Ginoo. That's why Lord, we are so thankful na kami Ginoo nakabaton sa imong grasya nga imong gipadala. Nakaila kami kang Ginoong Jesus ug nahimo na ko sang Ginoo ng luluwas. Aron Ginoo kami nga mga tumuluo mahimo nga mapatukan ang sala ug mahimo nga victorious kami Ginoo pinaagi sa kinabuhi ni Kristo, pinaagi sa gahom nga imuhang i-protekta kanamo ug pinaagi sa imuhang mga pulong nga imuhang tudlo kanamo Ginoo nga mahimo pud kami protektado, mahimo kaming sangkap patukon kaning mga sala diri sa kalibutan. Lord, we pray nga ikaw magaligod pa kanamo, ikaw magaprotekta pa kanamo, ikaw Ginoo mag-remind pa kanamo kasabtang kami naa diri sa kalibutan. Daghan pa nga mga katawhan, daghan pa nga mga tao ang nailalong sa sala Ginoo. That's why Lord, we pray, give us the strength, give us this wisdom and knowledge, Lord, na pinaagi sa amo ang kinabuhi. Mahimo nga masakyawan usab namo sila. Mahimo nga madala namo sila diha sa imong tingnan. Ug mahimo Ginoo nga muhayag ilang kinabuhi pinaagi sa imong gahom, pinaagi sa imong pulong Ginoo, ug pinaagi sa pagpadudlo kanamo. Mahimo usab nga ma-enlighten ang mga kailan nila Lord nga ilahang naa sa ilang palibot ug pinaagi nga mahimo pud sila sangkap sa pagpanudlo sa mga pulong. Dalaygon ka Lord sa way katapusan, kinta na ng binaampo, pinaagi lamang ni Kristo ang Ginoo. Amen. Atong palakpakan ang tuwid ni Diyos. Daghang salamat, Pastor Anthony Alabas, sa pagpainumdum ka nato sa mga importante nga mga butang nga kinahanglan nato mahibaluan, no? Na tinatawag nga pagsugod tama aron sa pagpadayon nato tama o mutapos kita tama. Kaya kung ang atong pagkatumuluo wala nakasugod sa tama, questionable yun ang atong pagpagalagan hangtod sa pagbalik sa ating Ginoo. No?
Meaning, we have been saved by the grace of God, by faith. Kung kana sigurado, kung kay pulong kana sa atong buhi na Diyos. Ang atong gipuy-an nga kalibutan makasasala or puno sa sala. Pero doon ay pulong sa ginunugaygon. We are in this world, but we are not of the world. Niya kita nagapuyo dining kalibutan nga puno sa sala. Apan dili kita iya ni alang kalibutan puno sa sala. We belong to Christ. I hope nga mag-uli kita karon human sa atong group reflection nga klaro ang atong pangunahuna ngano nga kita nag-aalagad sa Dios. Wa kita nag-aalagad aron maluwas. Nag-aalagad kita tungod kay luwas na ta. Ang tao maluwas, mangita gyud og simbahan. Ang tao nga dili luwas, magapalayo gyud sa simbahan. O nang klaro. Ug ang tao nga naay Kristo, mao kana ang gigamhan sa Espiritu. Apan ang tao nga walay Kristo, wala diha kaniya ang Espiritu Santo. O na kinahanglan mahibawan nato ng mga basic nga mga pagtulunan sa Biblia para dili kita ma-amaze. Nga naman sila padayon man niya, ako wala. Something is wrong. If you see that you have something that is confusing in your faith, continue to seek the Lord. And the Lord has an answer. Pinaagis magpanudlo sa pulo. Shall we all rise? And then, if you have need, if you have problem regarding the sharing that we have today, just tell it to Jesus. He is here. He wants to help us. Daghang salamat Panginoon nga mahal sa imong kanunay nga pagpainumdum kanamo
may tungod sa kasiguruhan sa kaluwasan nga naangko namo pinaagi sa pagtuo diha kang Ginoong Hesus. Uguman kami nakaila kanimo, imo kami gimaymayan sumala sa imong mga pulong. Nga dili na kami magkinabuhi sa sala. Tungod kay ikaw naman ang among Tagalog, among Lord, among Ginoo sa tibok namo nga kinabuhi. Nagapasalamat kami tungod kay mas gamanan ikaw nga niya kanamo kay kaniya nga naa sa kalibutan. Nagapasabot kini nga sigurado kami kanunay sa kadaugan. Makabarog kami ibabaw sa mga pamakak o bakak nga ginahimo sa among kaaway nga ang iyawa. Tagay kaming desire na magatuon pagayod sa imong mga pulong. Kaya ang imong mga pulong mauman ang hatag kanamo ug kahibalo ug kaalam. May tungod sa among posisyon diha kanimo. Kadili na kami iya sa kalibutan. Apan imo na kami mga anak. Ang nagahangyo kami, Lord, nga walay usa ka namo dinhi nga dunay confusion sa pagpakalagad. Tabangi ang mata usa ka namo nga kun duna kami mga kalibog, magaduol kami sa mga tao nga makatabang kanamo. Aron magiyahan ug matudluan kami kung unsa ang angay namong pagabuhaton aron kanunay kami makabaton ug kadaugan ibabaw sa sala. Salamat sa imong alagad nga nagatudlo sa imong mga pulong. Tungod kay ang imong mga pulong maumay source sa among strength. Samtang kami nagapaabot sa imong nga pagbalik. Naibalo kami nga pinaagi sa imong mga pulong nga sa ulahi nga mga adlaw. Daghan kaayo ang mga kalisdanan. Usa sa mga kalisdanan mao kana paghatag og confusion sa mga tumuluo nga dili pa hingkod sa pagtuon o pagkahibalo sa imong mga pulong. Praying, Lord, that each one of us will have that desire to study your words. Tungkol kay pinaagi lamang sa imong mga pulong, sigurado kami sa kadaugan. Ang kadaugan, dili man automatic human kami miila kanimo. Ang kadaugan, mauman ang pagsunod sa imong mga pagpadudlo gikan sa imong mga pulong. Tungod kay ang kahibalo, maoy mga buntog sa mga utang nga mga pamaagi sa kaaway nga nagalimbong kanamo. Thank you, Lord, for your presence today. And thank you for your words. Bless the words in our hearts. Na sa among pagpauli, amo yun kining mapatunan o kanunay kini magapahinumdum karamo. Nga dili na kami iya sa kalibutan ng mga utang. Apan ikaw na ang among master. Salamat. Salamat sa imong pagpadayag. Ngani kanamo karon nga mautuhon. O karon ang ugma sa langit nun nga amahan. Nga mao'y nagugna sa langit ug sa yuta. O ang grasya ni Ginoong Hesus. Nga mao'y naghalad sa kinabuhi alang kanamo dito sa cross. O ang pakigdain sa balaang
Espiritu Santo nga among paglilipay, magauban ka na mong ikan karon hangtod sa balay katapusan. Kay kinimtanan among giampo, niya lamang sa pangalan sa imong bugtong anak na mao si Ginoong Jesus. Amen. Ato palakpakan ang atong puri ng Diyos. Ato kita sa atong